Nawala ng kuryente ang repair shop. Sino ang nagsara ng ilaw ko? Itong malagkit na ito ay hindi langis. Saan galing ang mabangong amoy na ito? Babala. Ang mga tao ng Blue Star ay pinilit na ilipat sa survival game sa kalsada. Nakita na ang host sa kanyang nakaraang buhay ay isang nangungunang heavy industry mechanic. Natatanging talento, Diyos na antas ng mechanical eye. Puwersang pag-activate. Pagload ng pangunahing kakayahan. Maaaring makita ang panloob na estruktura. I-lock ang nakamamatay na kahinaan. Paghuhulma ng bakal na bakal sa pambihirang kagamitan. Biyak ng buto. Ito pala ay isang sirang aso na may maluwag na estruktura. Tinawag kita. Hindi ito ilusyon. Talagang na-save mo ang laro. Nakita na ang host ay nakapagpigil sa mutadong asong zombie. Binabati kita sa iyong tagumpay na makaligtas. Bigla ang pagsusulit sa kamatayan ng baguhan. Na-unlock na ang pangunahing misyon. Magmaneho ng iyong panimulang sasakyan at makarating ng buhay sa E-class na pangunahing lungsod. Kung hindi, tuluyang papatayin ka. Ako, isang A-level na mekaniko, ay binigyan lang ng kagamitan sa bagong nayon. Hayaan mong subukan ko muna. Tingnan kung ilang hininga pa ang natitira niya. Walang preno. Sira ang clutch. Dinala ako dito para maglaro ng Battle Royale. At binigyan lang ako ng isang sirang van na may sira ang spark plug. Puno ng mga halimaw sa labas, tulungan niyo ako. Huwag mo akong kagatin. Kailangan muna nating umalis dito. Kumilos ka na. Nakalawang na ang susyan. Totally stuck na. Itong sirang bagay na ito, talagang naging bakal na kabaong na. Hahaha. Nakuha ko ang ginto sa blind box. Lamborghini na gawa sa tunay na balat, may tamang temperatura. Hey, may isang 9,527 na nakakuha ng sira-sirang uling. Mas mabuting magpakamatay ka na. Sa disyerto, nagmamaneho ng supercar. Mababa ang ilalim, mataas ang konsumo ng gasolina. Hintayin mong maipit ang ilalim mo sa buto ng zombie. Itong aircon na ito ay para lang sa iyong lamay. Nabigo, tinawag niya ang isang grupo ng mga buhay na ama. Gumalaw kayo. May higit sa 20 pa sa labas. Talagang ginagamit ang katawan para makipaglaban. Kailangan munang mabasag ang aking mga buto. Walang espada, walang baril. Gusto mong patayin ako. Pero ayaw kong mamatay. Scan mo ng buo. Hanapin ang mga bagay na pwedeng pumatay. Natuklasan ang angle grinder. Natuklasan ang matinding intensyon ng host na magbago ng husto. Pinipilit unlock ang ikalawang antas ng God-level mechanical eye. Core ability, scrap metal hands, divine gear. Naitulak na sa limit. Walang kuryente ang panggupit. Diretso akong kumonekta sa high pressure line ng sasakyan. Mahigpit kong hinangin ito sa pinto ng sasakyan. Naging proteksyon ng aking panggupit ang anti-explosion shield. Kung gusto mong kumain ng karne, hayaan kitang kumagat sa bakal. May kakaiba ang talim na ito. Nakaabot ako ng huli. Ngayon, gagawin kong giniling na karne kayong lahat. Anong klaseng bagay ito? Kapag nahawakan, nagiging abo.
Pangkalahatang anunsyo, ang nakatagong pananao sa mundo ay na-trigger na. Ang survival sa kalsada ay hindi lamang may pisikal na pagbabago. Mayroon ding supernatural na polusyon. Babala sa manlalaro, 9,527, pumasok ka na sa unang screening barrier. Ang pagkilala ay tinanggal na may level na anomalya. Sa lugar na ito, lahat ng pisikal na armor at armas ay walang bisa. Kakatingin ko lang sa buhay ko para makuha ang mabigat na apoy. Sasabihin mo sa akin na walang bisa ang pisikal. May dalawang patakaran sa kaligtasan. Manahimik. Pangalawa, patayin ang ilaw. Sa nakaraang segundo, pinilit ko itong harapin. Sa susunod na segundo, hayaan mo akong magpanggap na bingi. Ano ba itong walang katuturang lugar na ito? Taz, nagkagulo ang mga kable kanina. Nasa gitna ng pulang ulap na ito na may malaking dilaw na ilaw. Itong sira-sirang guling ko. Talagang naging target na ako mula sa 800 milya. Isang sirang makina na nakabalot sa balat ng papel. May dalang laser cutter na nagwawali sa paligid. Nagpapanggap na multo. Ang mga patakaran na to ang sama talaga. Anunsyo. Binabati ka sa pagkapanalo ng unang patay sa buong distrito sa mutadong asong tao. Gantimpala, lihim na kahon ng mga pang-araw-araw na gamit. Antas ng itim na bakal. Matagal ko nang binato ang ulo ng aso ko. Ngayon lang ako nakatanggap ng gantimpala. Ang sistemang ito ay hindi lang kuripot. Mayroon pang delay sa network. Bigyan ng maanghang na tsitsirya. Medyo nakakatuwa. May mga pulang parol sa harap. Tiyak na may nakatagong airdrop. Unang susugod ang aking gintong Lamborghini. Sa harap ng makinang panghiwa na puno ng mga sensor, buksan ang malalayong ilaw. Parang nagmamadaling ipanganak. Saktong-sakto para maghanap ng daan. Ah! Ang anit ko. Ang Lamborghini ko. Gusto mo bang patayin ako? Makinis ang hiwa. Sa wakas, ang espada. Ang pagkakagawa nitong convertible ay astig talaga. Pero sa ulan, medyo nakakalito. Military-grade na bala-resistant steel plate. Kalibreng heavy armor na dinala mismo sa pintuan. Ang pinto ng sasakyan ko. May katiyakan na. 1 sentimetro ang kapal, military-grade na bala-resistant steel plate. Napakahusay. Mayroon na ito. Yung mga asong ulol na iyon, nabasag ang mga ngipin. Pero hindi nila kayang makagat ang sasakyan ko. Sobrang tigas. Kung patuloy na puwersahin, masusunog ang motor nito. Pati ang radyo ng sasakyan ko, kayang i-hack. Sino ang nagkukunwaring may kapangyarihan dito? Tito, pwede bang patayin mo na yung sirang panggupit? Sobrang ingay, parang mapupunit na ang airdrome ko. Tinatawag kita sa ilalim ng sasakyan ng matagal. Hindi mo rin narinig. Nakatago ka sa ilalim ng sasakyan. Bakit ka pa nahihirapang mag-hack sa radyo ko? Kung hindi mo naman kayang i-hack ang sistema mo. Sa tapang mo kanina na parang binaril mo ang halimaw. Diretso akong umakyat. Hindi ka man lang nag-isip, tinusok mo ang ulo ko. Swerte ka at may konting utak ka. Sabihin mo, anong plano mo? Huwag mo nang sayangin ang lakas mo sa pagbukas ng pinto. Ang pinto na bulletproof ay ilang daang kilo ang bigat. Matagal nang kalawangin ang mga biring. Gumawa tayo ng kasunduan, Tito. Tutulungan kitang buksan ang pintuang bala. Papasakayin mo ako sa sasakyan mo. Tanging ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko. Hanggat walang kuryente, kaya kong buksan ito gamit ang lakas. Tungkol sa iyo, ano ang kinalaman mo sa akin? Amoy. Tinatapak mo ba ako? Hahaha. 9,527. Akala mo ba? Maswerte ako. Nakalusot sa ilalim ng sasakyan nang hindi naputol ng laser. At nakakuha pa ng bihag na walang bayad. Huwag na dyan tumalon. Yung ulo mo ngayon ay parang na-sharpen. Mas patag pa sa windshield ng guling. Nasusuka na ako sa ikot. Bastos ka pa kung tatawanan mo ako. Ihulog mo na ang susi ng guling na yan. At pati na rin ang mga gamit mo. Kung hindi, paputukan ko na itong maliit na gago. Sama-sama tayong mamatay. Pina-threaten mo ako gamit ang buhay ng iba. Ano ka ba? Bumunot ka na. Nabasag mo siya. Tuluyan ng masisara ang bulletproof na pinto. Saktong-sakto ang ulo mo para sa sakripisyo. Akala mo ba hindi ko kaya?
Nagsusuri. 3 segundo. Sobra. Humiga. Marunong pa itong batang ito ng Morse code. Pagkatapos ng 3 segundo, maglalabas ng ilang libong volts na mataas na boltahe. Medyo interesante. Gusto ng sasakyan. Narito ang susi. Ikaw. Tito, humiga ka. Ah. Magandang trabaho. Pumunta ka sa sasakyan ko. Susunod, gagawa ako ng mabigat na trabaho. Kakaiba ang kuryente kanina. Binilangan ka sa iyong sariling kaligtasan. Pero sa aking sasakyan, walang pasasahod na walang silbi. Maliban sa pagpindot sa enter. Anong magagawa mo pa? Hanggat may kuryente ang lolo. Ang lahat ng sistema dito sa Westland ay aking hardin. Ang pangalan ko ay Agi. Masaya akong makipagtulungan. Medyo interesante. Ihigpit ang sinturon. Humawak ka ng mabuti. May nangyaring masama sa tiyuhin. Yung ilang libong volts na kuryente kanina ay nagpasigla sa mga nakakalaso na alakdan. Sa loob ng ilang milya. Tiyuhin. Masyadong mabigat ang sasakyan, hindi makagalaw. Umaakyat na ang alakdan. Tumahimik ka. Tumutok sa radar. Laging apakan ang accelerator. Tito, puno ng lason ang dulo ng karayom na ito. Ang asidong ito ay hindi lang nag-aapoy sa sasakyan, kundi naglalabas din ng nakalalasong usok sa hangin. Napakataga ng buntot. Gusto kong makita kung ano talaga kayo. Akala ko marami kayong kakayahan. Buntot na may lason. Puno ng mga sound wave receiver ang utak. Umaasa lang sa tunog para makasunod sa sasakyan. Kapag naghagis ka ng mas maingay na bagay, agad na magiging walang ulo ang grupong ito. Tito, tingnan mo sa unahan. Ipinapakita ng radar na barado ang daan sa harap, at parang may tao pa sa gitna ng daan. Tulong, huminto ka, dalhin mo ako. Basta makaligtas lang ako. Gagawin ko ang kahit ano. May barikada sa unahan, may mga sumusunod sa likod. Sa ganitong lugar na to, bigla na lang sumulpot. Isang babae na walang dalang kahit anong armas, umiiyak sa gitna ng daan. Tiyak na isang bitag ito. Yung nakakainis na ingay na iyan. Naging uling na si Zhao Tai. Samantala siya, nahuli ng isang grupo ng mga tulisan para gawing panakot. Basta't huminto ang sasakyan na to. Tanggapin niyo na ang baho nitong. Agad kong babaliin ang kanyang sasakyan. Tanggalin mo ang bulletproof na pinto na iyon. Akala mo ako ay tanga. Magdamag kang mangarap. Mahigpit mong hawakan. Sa diksyonaryo ko, walang salitang preno. Pero ang na ito, nagmamaneho pa rin ng mabilis. Mga kaibigan, higpitan niyo ang mga spike ng gulong. Bingi ka ba? Bilisan mo, preno. Gusto mo ng sasakyan ko. Bigyan ko kayo ng magandang bagay. Anong bagay yan? Nahulog na. May hindi tama, tumakbo. Bakit lahat sila ay papunta sa atin? Tito, tinanggal mo ang high-frequency bait light sa armored van. Yung bagay na iyon ay naglalabas ng ultrasonic waves na nakakaakit ng mga insekto ng labis. Walang dahilan para hindi ito buksan, di ba? Hayaan na lang ang mga toxic na alakdan na mag-enjoy dito sa mga bandido. Tito, may isang malaking toxic na alakdan na mas malaki pa sa van na hindi kumagat sa bait. Diretso itong tumalon sa bubong ng sasakyan natin. Yung mga gustong mamatay. Aji, lumapit ka at hawakan ang manibela. Pindutin mo ng todo ang gas, huwag mong bitawan. Naiintindihan mo, basta huwag mong ibangga ang bubong ng sasakyan. Tito, bakit may nakatagong mobile arsenal sa sirang huling mo? Ang kotse ko ay parang pabrika ng armas. Kailangan tanggalin ang dapat tanggalin. Kailangan kunin ang dapat kunin. Lahat ng ito ay magagandang bagay. Gamit ang bakal na tubo ng pangpako. Kasama ang mataas na presyon ng tangke ng gas. Ito ay mataas na presyon na pangpako. Hindi pa ako nakatagpo ng biktima na makapal ang balat. Ngayon, saktong may dalang malaking uod para sa pagkain. Ang hirap ng habulan sa gitna ng gabi. Halika,
Buka mo ang bibig. Bibigyan ka ng tito mo ng bakal. Sobrang busog pa nga. Aji, magaling ang ginawa mo. Apo, kuya. Nang bumaba si King Scorpion kanina, nadaganan ng kuko niya ang radiator ng sasakyan natin. Natutuyo ang coolant. Umaalarm ang temperatura ng makina. Malapit nang masira at hindi na magamit. Hindi pwedeng mamatay ang ibon kahit gutom ang Diyos. May isang abandonadong istasyon ng gasolina sa 50 metro sa unahan. Kahit walang gasolina. Sa tangke ng tubig ng bombero, siguradong may tubig. Kariton, 50 metro sa unahan ay isang abandonadong istasyon ng gasolina. Kahit walang gasolina. Sa tangke ng tubig ng bombero, siguradong may tubig. Kariton. Alam ko na yan. Hindi ko dapat inaasahan na makakahanap dito sa sasakyan ng isang boteng mineral na tubig para kunin ang tubig mo sa water tower. Sa Westland, kung walang tubig, ang huling mamatay ay sa uhaw. Kung walang baril, mapapadali kang gawing karne. Mag-igib na ako. CJ, basta't ngayon, parang maglabas ka na ng kanyon dito. Hindi na ako magugulat. Ah, Tito. Nang pumunta ako para kumuha ng balde ng tubig, talaga namang naglabas ka ng kanyon. Anong silbi ng pag-welding mo ng bariles? Gagamitin mo bang pangsindihan ng apoy? At bakit ka nag-welding ng gilingan ng karne dito? Naghahanda ka bang gilingin ang mga halimaw para gawing pinalamanan na dumpling? Saan ka makakahanap ng mga bala sa disyerto? Ang baril ko, kahit anong kalawangin ay pwedeng gawing bala. Tingnan mo ito. Itong sirang gilingan ng karne. Ang kinakain nito ay bakal na basura. Kaya nitong direktang gawing mga pirasong bakal at pako. Ang lalagyan ng air conditioner sa likod ay nagbibigay ng mataas na presyon ng hangin. Basta pumutok ang hangin. Ang mga pira-pirasong bakal na ito ay susunod sa tubo ng exhaust ng truck sa unahan. Parang buhawi ng ulan ay ibubuga. Naintindihan mo ba? Kung walang bala, magpapadyak na lang tayo. Ikaw na ang bahala sa pag-ikot ng hawakan na ito ng mabangis. Para makakuha ako ng pira-pirasong bakal. Masamang kapitalista. Sa ibang tao, ang katulong sa harap ay maganda at kaakit-akit. Pero ako, kailangan pang maging makina ng pira-pirasong bakal para sa'yo. Huwag nang mag-aksaya ng salita. Mabilis na punuin mo ang tangke ng tubig sa harap ng sasakyan. Kung hindi, baka masiraan itong sirang sasakyan. Wala tayong karapatang maging giniling na karne. Ako na ang maglalagay ng kanyon. Tito, puno na ng tubig. Sa wakas, bumaba na ang temperatura ng makina. Maaari na tayong huminga ng kaunti. Maaari na tayong huminga ng kaunti. Tito, nagpapakita ang radar. May 5 mabibigat na off-road na sasakyan na papalapit. Ito ang pangunahing convoy ng Wildfire Gang. Dapat ay sinundan nila ang bangkay ng alakdan. Mabilis silang dumating. Tamang-tama, susubukan ko ang bagong shotgun ko sa kanila. Aji, pumunta ka sa likurang upuan at ihanda ang joystick. Ilagay ang seatbelt. Tanggap na tayo. Gawing gumo ang basurang panaderya na iyan. Sira ang mga gulong niya. Yung pintuan na may bala. Aalisin ko iyan. Aji, huwag kang magpapanerbiyos. Buksan ang valve ng mataas na presyon na gas. Hampasin mo ng madiin ang sirangkalan na iyan. Hinahampas ko. Sinasadya ko ang mga ito. Nakairo na ang tito. Puno ng bakal na dumi ang baril. Pero saan nakatutok ang baril? Sino ang magpindot ng switch? Ikaw na lang ang bahala sa pagpapadala. Ang natitira ay ipagkakatiwala mo sa aking mata. Hindi kayang i-lock ng computer ang ganitong uri ng baril. Maaari kong i-lock siya gamit ang aking mga mata. Sa aking sasakyan, lahat ng bagay ay maaaring kontrolin. Aji, takpan mo ang iyong mga tainga. Ipadala sa kanila ang mga bituin sa langit. Tama. Yung driver na iyon ay parang sinaksak ng maraming beses. Binitiwan na niya ang manibela. Tito ay nag-ukit na. Wala nang bakal. Sapat na kung epektibo. Una nating sirain ang isa niya. Tito, tumakbo ka na. Yung may peklat sa mukha. Walang pakialam sa laban. Nakuha pa niyang ilabas ang rocket launcher. Lumat bakal na. Gawin mo ng abo. Wala nang bakal si Tio. Tayong lahat ay mamamatay. Sinong nagsabing wala nang bakal? Punong-puno ng bakal ang tren na ito. Umupo ng mahigpit. Ako na ang gagamit bilang pangunahing kanon. Ang aking mata ay parang target.
Salamat. Ang pakiramdam na ito ay sapat na para sa akin habang buhay. Tara na. Salamat. Ang pakiramdam na ito ay sapat na para sa akin habang buhay. Tara na. Naiwan na. Babala, critical na temperatura ng core. Apo, 2-4-1-0. Yung piraso ng bala kanina ay tumago sa ilalim ng tangke ng tubig. Natutuyo na ang coolant. Countdown sa pagsabog ng makina. Magsasabog na. Apo, tumalon ka na sa sasakyan. Huwag kang gagalaw. May mga bagay sa labas na mas delikado kaysa sa bomba. Naghihintay siya na maluto tayo sa pagsabog. Tinitingnan niya ang ating mga baraha. Kung ganon, ipapakita ko sa kanya ang lahat. Gusto mo akong kainin? Unahin kong sunugin ang iyong bibig. Gusto mong lunukin ang aking sasakyan. Hindi mo man lang naisip iyon. Gaano kainit ang iwalo engine ko. Matigas talaga ang matanda. Sa huli, nagtagumpay tayong dalawa. Hindi ito sumabog, kuya. Nakapagtiis talaga. Nakuha ang nakatagong tagumpay. Hindi sumusuko ang sasakyan. Ipinagkakaloob ang gantimpala. Bronze na supply blind box. Ipinadala na sa nasa unahan na abandonadong supply station. Kung hindi ka namatay sa panganib, tiyak na may supply. Tara. Buksan ang blind box. Tingnan natin kung anong ibibigay ng langit. Anong magandang kalat ang binato natin para takutin sila. Nakuha ang nakatagong achievement. Di susuko ang divine car. Ipamamahagi ang gantimpala. Bronze na loot box. Ipinadala na sa abandonadong supply station sa unahan. Malapit nang maputol ang biyahe ng uncle's car. Lumalobo na ang tangke ng tubig parang salaan. Pagkatapos ng 10 milya, magiging bakal na piraso ang makina. Nandyan ang blind box ng tanso. Yaman na. Mabisang metal na pandikit. Mataas na antas ng medikal na bendahe. 2 lata ng self-heating na kape. At isang bote ng steril na purong tubig pang medikal. Uhaw na uhaw ako. Ito ay napaka-espesyal. Iyan ay malinis at steril na tubig na makakapagligtas ng buhay. Ibinibigay mo ito sa bakal na ito. Ito ang nagligtas sa buhay nating dalawa. Sa disyerto. Kung sumabog ang sasakyan, kahit gaano karaming tubig ang inumin mo, isa ka na lang patay na katawan na medyo basa. Parang isang mas batang bangkay Eve. Huwag kang gumalaw. Kung bulag na ang radar mo. Sino ang magdadala sa akin palayo? Tito, kahit na masakit ang dila mo. Salamat na hindi mo ako itinulak palabas ng sasakyan. Nung kinuha ng higanteng halimaw, sabi ko na, hindi nag-aalaga ng tamad ang pangalawang upuan. Sapat na ang lakas mo sa pag-ikot ng gilingan ng karne. Hindi ko itinatapon ang mga aset na may halaga. Dito na natapos si Longje. Agad na makikita ng kanyang amo ang amoy nito. Ikonekta mo ang linya ng radyo ng sasakyan. Pakinggan ang balita. Sundin ang utos, kapitalista. Hindi ako nagrereklamo. Kagaya nitong sirang radyo namin. Lahat ng kawad ay nasunog na. Walang kahit isang piraso ng insulasyon na tape. Kaya't pinagsikapan ko na lang na i-repair ito ng mano-mano. Mga ngaso sa gubat, pakinig. Ipapahayag ko ang isang A-level na black market bounty. Katatapos lang mapatay ang third convoy ng wildfire gang. Ang target ng pagkakaaresto ay isang lumang huling hongguang na van na may mga butas. Tito, nasa trending tayo sa Westland. Lahat ng tao ay naghahanap sa atin. Tito, nasa trending tayo sa Westland. Lahat ng tao ay naghahanap sa atin. Tatay, ang ating chat channel sa lugar ay pinasok ng sapilitan. May gumamit ng pinakamataas na pribilehyo. Pangkalahatang anunsyo. Pangkalahatang abiso. Numero 9,527. Wala akong pakialam kung anong sirang sasakyan ang dala mo. Sino ng mga has na gambalain ang wildfire gang ko? Ipapalayas kita ng buhay. Itatali ko ang ulo ng sasakyan mo. Sa aking armored mothership. Gamitin mong pang-iwas sa umaga. Armored mothership. Ayos lang. Yung sirang kotse ko kulang na lang ng ilang magandang bakal. Ang transaksyon sa dagat ay delikado. Tito, nababaliw ka na. Ipinaskil mo iyang sirang bagay. Automatikong ilalabas ng sistema ang ating kasalukuyang lokasyon para sa pagkuha. Ang gantimpala ng Black Snake ay 2 toneladang gasolina. Bumalik. Ngayon, lahat sa lugar ay naghahanap sa atin. Ito ay parang naglagay ka ng palatandaan para sa sarili mong kapahamakan. Hanapin mo ako. Diretso kong ipapadala sa kanya ang lokasyon. Itim na ahas, di ba? Hinarang ng kapatid mo ang daan ko. Nilinis ko lang ang kaunting basura. Gusto mong maghiganti. Linisin mo ang tangke mo at maghintay sa lokasyon. Pupunta ako roon para saktan ka. Tama. Saan galing ang mga pulubing ito na nagpapanggap na malalaki? Nag-invest ako at nakuha ko ang armored Land Rover.
Sakla ng armor ay 1 sentimetro. Kung makikita ko yung nagmamaneho ng bread van na 9,527, gagamitin ko ang bumper para turuan siya. Magsusubok pa siyang mang-abala sa wildfire gang. Anong klaseng pera ito, boss? Puno ng basurang langis ang utak mo, di ba? Akala niya ang ganitong disyerto ay isang laro ng mga mayayaman. Huwag mo siyang pansinin. May mali sa tiyuhin. May mali sa tiyuhin. Tiyuhin. Lahat ng radar system ay nawawala. Ganap na nawala ang signal. Pinilit nilang putulin kahit ang regional chat channel. Ano? Babala ng kamatayan. Nasa iyong pagmamaneho na sa cognitive erasure zone. Sa daan ng Crimson Horror. Nailimit na ang mga batas ng pisika. Sundin ng mahigpit ang mga hindi kilalang patakaran sa daan na ito. Kung hindi, agad na papatayin. Tapos na ang pagload ng mga patakaran sa kwento ng kababalaghan. Patakaran 1. Huwag tignan ng diretso ang ilaw na biglang lumiwanag sa tabi ng daan. Patakaran 2. Huwag tumugon sa tawag mula sa likod mo. Anong ginagawa nitong sistema? Bakit hindi pwedeng tignan ang ilaw? Walang kahit anong multo sa lugar na ito. Naubusan na ng gasolina ang aking bagong Land Rover. Sa harap, sa pulang ulap may isang gasolinahan. Pupunta muna ako para mag-refuel. Pagkatapos ay hahanapin ko yung nagmamaneho ng van na 9,527. Tito! Ang init ng liwanag. Iyon yung boss Kian kanina. Pumasok siya para mag-refuel. Tayo rin. Isara ang mga mata. Huwag tumingin. Iyan ay mga bagay na makakasira ng utak. Tito! Ang init ng liwanag. Iyan ay si boss Kian kanina. Pumasok na siya para magpuno ng gasolina. Kami rin. Huwag magalaw. Tiyak na mamamatay yung mataba. Mas mahal pa sa ginto ang langis. Kung hindi lang dahil sa mga bitbit na iyon, sino pa ba ang gustong pumunta sa lugar na ito? Huwag kang lumapit, multo. Huwag kang lumapit, multo. Tulong. Tao, yung mayaman na iyon ay humihingi ng tulong. May dala pa silang mga papel na pangmundo. Mga papel na pangmundo, ano? Hawak nila ang mga bateryang inabandona na naglalaman ng mataas na radiation. Hindi ba't parang ginagamit ang nuclear waste para magdulot ng lason? Kung ipapasok mo ito sa bibig, mapapantay pa ang elepante sa pagkasira ng dugo. Wala na siyang pag-asa. Nakita ang paglabag. Hindi na bayaran ang langis. Ipapapatay. Kumuha ng bayad sa daan. Nagpapanggap dito. Tanging itong mga sirang computer ng lumang mundo ang makakapag-isip ng ganitong may usok na panggagago. Nagpapanggap dito. Tanging itong mga sirang computer ng lumang mundo ang makakapag-isip ng ganitong may usok na panggagago. Babala, pinipilit na i-load ang patakaran 2. Hindi na maibabalik, hindi na maaring sagutin. Walang katapusan. Sunod-sunod na mga patakaran. Naharangan ng mga patay ang daan sa harap ng tiyuhin. Mabilis, pindutin ang preno. Buksan ang mga mata at tingnan kung ano yan. Saan galing ang mga patay? Lahat sila ay isang hilera ng mga gulong na halos nawawala na. Nakaligtas na patrol robot. Yung maputlang mata ng isda nila. Puno ito ng mga bagay na kayang magpahimbing ng tao sa pagsubok na ito. Itong sirang sistema ay para lang magpanggap na may kapangyarihan. Para takutin tayong huminto. Upang makuha ng mga bakal na bagay na ito. At buhayin tayong tanggalin. Gusto mo bang makipag-ugnayan sa akin? Agi, hawakan mo ng mabuti. Ituturo ko sa mga kalawangin na bakal na ito kung ano ang ibig sabihin ng hindi hadlang. Maliit na G. Nasa ibaba si Mama. Ang lamig. Tumingin ka sa likod at tingnan si Mama. Nandito na ang nanay mo. Maliit na G. Magsikap na mabuhay. Huwag mong isipin ang nanay. Nanay, nakuha ko na ang tubig. Bubuksan ko na ang pinto para sa'yo. Sasama kita sa sasakyan. Mama, nakuha ko na ang tubig. Bubuksan ko na ang pinto para sa'yo. Sasakay ka na sa sasakyan. Bitawan mo. Maliit na G. Buksan mo ang pinto. Nandyan si Mama sa likod. Bitawan mo ako.
Nasa likod ang nanay ko. Gusto kong iligtas ang nanay ko. Gamitin mo ang utak mong hacker. Nasa basura naghahanap sa'yo ang nanay mo. Kaya ba niyang bumili ng tiket? Pero iyon ang boses ng nanay ko. Huwag kang tumingin pabalik. Kinuha niya ang iyong alaala. Makinig ka ng mabuti. Ano ba iyang bagay na iyan? Little Jai, buksan mo. Nakatukoy ng pagtutol mula sa target. Nabigong mahuli. Itigil ang operasyon. Lumipat sa pisikal na puwersa ng pagsira. Itong mga sirang bakal na ito. Nagmamalakas na gamitin ang sakit ng nanay ko para lokohin ako. Tito, basagin mo sila. Ayos lang yan. Ang kasama ko sa passenger seat ay pawis lang, hindi umiiyak. Nagmamalakas kayong pumasok sa sasakyan ko para sa telecommunication scam. Ngayon, bibigyan ko kayo ng pisikal na leksyon. High-tech, ha? Mas mahalaga ang mga elektronikong produkto. Mas natatakot sila sa malalaking ingay. Gawing gulo ang mga ito. Ibigay mo sa akin. Wasak. Babala, umaalis ang target. Pagbura ng kaalaman. Nabawi ang signal ng radar. Ibigay mo sa akin. Si Rain. Babala, ang target ay umaalis. Puwang ng paglimot. Nabawi ang signal ng radar. Tito. Totoo ngang nakaligtas tayo. Tingnan mo ang pangit mo. Binabati ang numero 9,527 na matagumpay na nakalabas sa lugar ng paglimot. Ibinigay ang mataas na gantimpala. Silver na antas ng material na blind box. Hindi pa natutukoy na mataas na antas ng mga plano sa pag-upgrade ng sasakyan. Tatay, hindi lang isang silver blind box ang ibinigay ng sistema, kundi nagbigay din ito ng isang mataas na plano na may tanong na simbolo. Sige, marunong na siya. Ilagay muna ang plano sa tabi. Bumaba ka, Aji. Hayaan mong magpahinga ang matandang kaibigan na ito. Buksan muna natin ang blind box. Kumain tayo ng kaunting pagkain. 10 numero na wrench. Sabay na rin, putulin mo yung condensate pipe. Ding, ding, ding. Ibigay mo na. Kukunin ko ang socket. Ibigay mo sa akin ang biskwit. Para kang nagpapakain ng aso dito. Ay, nagkamali ako ng hawak. Bakit ka nakahiga ng kalahating oras? Kumain ka na para madagdagan ang asukal sa katawan. Ang mga mekanikal mong mata ay parang nag-iilaw na ng pula. Tumingin ka, para kang isang putik na unggoy. Magpakatatag ka na lang. Huwag kang makialam. Huwag kang makialam. Tito. Kanina sa pulang ulap, salamat sa paghawak sa akin. Kung hindi mo ako ginising sa pagmumura, talagang sasakay na ako sa mga bakal na yan. Ang sakay ko lang ay buhay na tao. Dahil sumakay ka na sa sasakyan ko, ang buhay mo ay sa akin na. Kung walang pahintulot ko, hindi ka makakababa kahit si Hades pa. Naintindihan mo na? Opo, kuya. Ngayon ay ayusin ko na ang radar code. Sulit na sulit talaga. Trabaho na. Kung hindi magaling, mamaya kakainin mo ang canned food mo. Buksan ang bintana. Aon ang internal na sirkulasyon. Anong nangyayari? Bakit amoy itlog na maalat? Tulong. Tulungan niyo ako. Kuya. Yung mga halimaw nag-aaral kung paano umiyak ang bata. May mukha sila sa ulo. Malaki ang problema natin. Tumigil ka. Huwag mong hawakan ang anak ko. Ang may-ari ng sasakyan sa itaas. Pakiusap kayo. Tulungan niyo ang anak ko. Siya ay kalahating taong gulang pa lang. Ibibigay ko sa inyo lahat ng mga kagamitan. Little Jai. Tito.
Tumahimik ka. Isubo mo na lang ang iyong awa pabalik sa tiyan. Yung lawa sa ilalim na binababad sa matinding asido ay isang grupo ng mga bulag na nakikinig sa tunog para makilala ang lokasyon at kumain ng karne. Yung sanggol na laging sumisigaw ng malakas ay parang isang buhay na loudspeaker ng pagkain. Sino mang mahawakan siya, mamamatay. Isama mo siya. Yung huling namin ay parang kakainin ng mga isda sa loob lang ng ilang minuto. Gusto mo ba akong hilahin para magdagdag ng pagkain sa mga patay na isda? Pero tingnan mo yung tatay na iyon. Mas gugustuhin niyang siya pa ang makagat kaysa mapahamak ang anak niya. Isa pa rin siyang buhay na tao. Ang sama. Hindi kayang iligtas ng luha ang buhay. Humawak ka ng mabuti. Maghanda ng umatras. Talagang nakakagulat ito. Itong batang babae na ito ay tila walang bahid. Ni katiting na lason. Nasa loob ng ganitong malakas na asido. May dala ng sariling maskara laban sa lason. Aji, hindi ako nagiging mabait na tao. Pero ang bagay na ito ay isang likas na antidote. Sinabi ko na, hindi ako nagdadala ng basura. Pero maliban sa mga taong may halaga. Buksan ang hydraulic arm ng truck para sa pag-angat. Maghanda na para sa pagkuha ng karga. Salamat. Salamat sa inyo. Salamat. Si Xiaoji ay nakakuha na. Nakuha na ni Kuya ang bata. Bakit ka pa nakatayo dyan? Ilagay ang safety buckle sa sarili mo. Hawakan ang lubid at tumalon. Bumababa na ang sasakyan. Hawakan ng mabuti. Wala ng oras. Nakakahawa ang lason. Kahit anong gawin, tiyak na kamatayan ang kahihinatnan. Kahit umakyat, tiyak na kamatayan din. Haha. Ngayon, muli akong magiging bayani. Ingat ka. Sa anak ko. Iginagalang kita, tunay na lalaki. Iginagalang kita, tunay na lalaki. Mahal kong bata. Huwag umiyak, huwag umiyak. Nabasag ang gulong sa likido ng asido. Hindi sapat ang traksyon. Tito, nandyan na sila. Nadulas ang sasakyan 260. Nadulas ang sasakyan 11-260. Nadulas ang sasakyan. Pumunta ka at buksan ang puting blind box. Kahit ano pang kalat ang nasa loob. Ihulog mo lahat sa ilalim ng kanang gulong. Para madagdagan ang friction. Bilisan mo. Anong klaseng sira-sirang blind box ito? May laman itong isang balde ng industrial grade na mabilis matuyong semento. Paano mo ito gagamitin kung wala namang tubig? Yung ilalim na iyon ay puno ng malakas na asido. Ito ang pinakamainam na catalyst. Kapag ang matinding asido ay nakatagpo ng semento, agad itong nagkakaroon ng init at nagiging matigas. Buksan ang bintana. Ibato ang balde at abo diretso sa ilalim ng gulong. Hinawakan nito ang balde. Hindi ko na kayang hilahin, kuya. Kung hindi mo na kaya, wag na lang. Maglagay pa tayo ng kaunting dagdag. Gulong. Nakuha na ang gulong. May pag-asa pa ang gulong. Ngayon. Ako na. Aalisin ko na itong magulo. Tingnan ko nga. Ano ba talaga ang kayang gawin nitong plano? Ipaliwanag mo sa akin ang plano. Natapos na ang pagsusuri ng mataas na antas ng mga guhit. Nakuha ang pansamantalang plano ng pagbabago. Bumagyo ng antas ng infrasonic array. Nakuha na ang buong sistema ng tunog at resonance ng tambutso ng sasakyan. Uncle Infrasonic Array. Ano ito? Kaya ba nitong hulihin ang daan-daang isda sa labas? Ano ito? Isang napakalaking speaker lang. Itong mga, hindi ba't nakikinig lang sila para malaman ang lokasyon? Ngayon, gamitin natin ang ingay na ito. Diretso na nating sirain ang kanilang utak. Tito, mababasag ang salamin. Papapasok na sila. Aji, pigilan mong mabuti ang tainga ng batang nasa iyong braso. Ngayon, ako mismo ang magtuturo sa mga bulag na ito. Low frequency resonance ng exhaust pipe. Paganahin mo ng buong lakas hanggang sumabog. Kapag natulala, magpahinga ka lang ng tahimik. Susunod ay ang paglilinis gamit ang iwalo gatling.
Tatay. Bigyan mo ako. Basag. Tapos na ang paglilinis ng sahig. Sa susunod na buhay, magkatawang tao ulit. Siguraduhing mas matibay ang ulo mo. Lahat ng tao aakyat sa langit. Tara na. Tapos na ang paglilinis. Tito, talaga bang ikinabit mo ang machine gun diretso sa iwalo engine? Sobrang talino mo, parang halimaw. Huwag kang mag-exaggerate. Basic lang yan. Kung wala ako at ang kakayahan ko, matagal ka nang naging buto-buto na. Tama ka, Tito. Walang silbi ang luha. Simula ngayon, hindi lang ako magiging piloto. Mag-aaral din akong bumunot ng baril. Itong sasakyan, itong batang ito, at ikaw. Kaya ko to, mga Ginoo. Huwag mo akong lokohin ng mga pangarap dito. Tingnan mo ang sirang sasakyan na ito. Pawang patag ang gulong sa kanan. Ang ilalim ay tinuklaw ng asido. Parang butas-butas na medyas. Agad tingnan ang radar. Maghanap ng repair shop. Sige po, Tito. 5 kilometro pa. Ipinapakita ng life detector. Walang anumang pulang tuldok ng buhay. Ngunit may isang abandonadong pabrika ng mabigat na industriya. Tara, puntahan natin ang ating matagal ng kaibigan. Palitan siya ng tunay na bakal na kalamnan. Nakarating na tayo. Dito dati siguro ay isang pabrika ng armas. Oy, kuya. Walang nakitang kahit anino ng radar. Itong malaking pabrika ay isang malaking bakal na kabibilang. Tiyak na tahimik. Yung luma at sira-sira na backup generator sa ilalim. Kaya pa nitong huminga. Pinakamataas na basura ng bakal sa lupa. Talagang magandang lugar. Ang maliit na ninuno ay nagpakita na naman ng yaman. Ang maliit na ninuno ay nagpakita na naman ng kayamanan. Siguradong gutom na siya. Ang pabrika na ito ay nasa ilalim ng 15 grado. Hindi talaga matutunaw ang nutrisyon sa malamig na tubig. Talagang nakakainis. Gagawin ko na lang siyang mainit ngayon. May dekuryenteng pinainit na bote ng gatas. Tiyak na mas mainit pa ito kaysa sa iwalo engine. Siguradong gutom na siya. Pero ang pabrika na ito ay nasa ilalim ng 15 grado. Hindi kayang matunaw ng malamig na tubig ang nutrisyon na pulbos. Talagang nakakapagod. Gagawin ko na lang siyang mainit ngayon. May dekuryenteng pinainit na bote ng gatas. Bumukas ka. Hindi mo man lang maayos ang isang funnel. Nabasag ang buong upuan ng sasakyan. Walang silbi. Tito, nasaan na ang lakas mo sa pagbaril sa mga halimaw gamit ang isang kamay? Nahawakan lang ng batang iyon ang daliri mo. Naging matigas ka na parang bakal. Tumahimik ka. Nasa proseso ako ng pagpapanatili ng ganap na balanse. Kapag pumasok ang likido sa kanyang trachea, kailangan pa siyang tapikin sa likod para makalabas ang hangin. Talagang nagdadagdag lang ito ng ingay sa loob ng sasakyan. Tawagan mo siya ng pangalan, Tito. O kaya igamitin ang apelyido mo. Jayang ang pangalan. Ilog ng Jayang. Dumarating ang hinaharap. Kailangan nating magkaroon ng kinabukasan sa lupain ng mga basura. Huwag na lang magparehistro dito sa gulo. Wala akong hilig na mangolekta ng mga babae sa lupain ng basura. Baka may iba kang iniisip. Aji, itago mo na ang iyong walang silbing damdamin. Ang sasakyan na ito ay para sa mga mapanganib na tao. Hindi ito nursery. Dadaan tayo sa isang matinding panahon sa unahan. May isang lungsod ng kalawang. Doon, may napaka-espesyal na itim na pamilihan ng mga biolohikal na bagay. Pagdating doon, hahanap ako ng isang eksperto na mamimili. Ibebenta ko siya sa mataas na presyo. Hindi siya ang hinaharap. Ito ay isang mataas na antas ng buhay na antibody na gamot. Dahil ito ay mahalagang bagay. Kailangan itong maipadala ng walang kulang kahit isang hibla ng buhok. Alam ko, mahilig ang tiyuhin sa pagsasalita ng salungat. Tinitiyak kong matatapos ang misyon ng paghatid kay Jayang. Dahil may dagdag na marupok na bagay. Yung sira nitong suspension ng sasakyan. Sa gitna ng biyahe, pwedeng sumabog. Kaibigan, kailangan ng palitan ng totoong bakal na kalamnan. Yung sira nitong suspension ng sasakyan. Sa gitna ng biyahe, pwedeng sumabog. Kaibigan, kailangan ng palitan ng totoong bakal na kalamnan. Nangyari na. Ngayon kahit na makabangga ng armored vehicle. Yung maliit na kargamento sa likuran ay hindi man lang gagalaw. Tito, ang panlabas na bakod ay pinilit na nabangga ng kalidad na pinagmulan. 3 fully armed na off-road vehicle. Ang logo ay ng Black Snake Bounty Hunter ng ika-7 distrito.
9,527 lumabas ka at mamatay. Nagsalita na ang matandang ahas. Ihandog ang iyong ulo para sa watawat ng wildfire gang. Tungkol sa iyong van na sumikat sa social media. Napansin ito ng boss. Gusto niyang dalhin ito pabalik bilang traktora. Pumasok ka at maghanap. Huwag masyadong maingay, baka magising ang kargamento. Aji. Takpan mo ang tainga ni Jiang Lai. Nakuha. Binato sila ng matanda. Sino ang may traktor sa noo ng huling nila? Saan pumutok ang van na ito? Buksan mo ang apoy. Gusto mong kunin ang ulo ng sasakyan ko. Gamitin niyo ang buhay niyo para pantapal. Ha! Ganit lang yan. Kaya ka pa bang maglinis ng tangke ng langis? Hound isa. Nakuha mo na ba yung sasakyan? Black Snake, masyadong malutong ang mga ngipin mo. Hindi pa nga nasira ang pintura ng sasakyan ko. Maghugas ka na ng lieg, maghintay lang. Darating na ako. Siyam na 527 ang taas ng loob mo. Binuksan na ng malaking freezer ng ikapitong distrito ang pinto para sa iyo. Nasa ilalim ng 60 degrees. Ihigpit mo ang mga bintana ng iyong van na may butas. Huwag na huwag kang dumating sa harap ko. Baka magyelo ka kasama ng sasakyan. Tito, biglang bumaba ang temperatura ng malaki. Nagbigay ng sistemang babala na papasok sa sobrang lamig. Biglang bumaba ang temperatura ni kuya ng malaki. Nagbigay ng sistemang babala na papasok sa sobrang lamig. Tingnan mo, sumakay ka na. Parang naging ice lolly na sila kuya. Bintana. May yelo sa bintana. Mamatay tayo sa lamig. Hindi kayang pigilan ng aircon ng sasakyan na ito. Bakit mo sinisipa ang sasakyan? Siyempre, nasa labas ay -60 degrees. Namatay na ang aircon. Pero may dala pa tayong 8 engine na higit 1,000 degrees. Ang mainit na hangin ng sasakyan ay talagang kinuha mula sa init ng makina. Karaniwan, mayroong isang safety heat valve na nakaharang. Dahil natatakot tayong masunog ang mga tao sa loob ng sasakyan. Ngayon, aalisin ko ang safety valve na ito. At direktang ipapasok ang napakainit na usok mula sa I-8 engine. Direkta sa loob ng sasakyan. Kapag umuusok ang mainit na hangin. Babala, nakaalis na ang safety valve ng mainit na hangin. Sobrang taas ng temperatura sa makina. Direktang pumapasok sa loob ng sasakyan. Mainit na. Tito, natunaw na ang yelo. Tama lang na mainit. Tama lang na mainit. Pero itong sirang tubo ay gawa sa plastic. Pinakamataas na tatagal ito ng 3 minuto bago matunaw. Hawakan mong mabuti. Samantalahin mong lumabas habang mainit. Mainit, tama yan. Pero itong sirang tubo ay gawa sa plastic. Pinakamataas na tatagal ito ng 3 minuto bago matunaw. Hawakan mong mabuti. Umalis ng mabilis. Nasunog ang tubo ng tiyuhin. Naging magulo ang magnetic field. Totally dead ang radar. Parang bulag tayong nagmamaneho. Mauntog tayo sa yelo balang araw. Tiyuhin, itinuturo niya ang kanan. Isang patay na dako ng snowstorm iyon. Yung hangin ay parang ginigiling na karne. Sira na ang radar. Pati ang mechanical eye ay naabala. Ngunit sa lugar na tinutukoy ng batang ito, talagang may isang daanan ng hangin na may abnormal na maayos na presyon. Walang oras para mag-atubili. Sinasaligan ko siya sa pagkakataong ito. Hawakan ng mabuti. Yung katawan ng tangke ay pumutok na. Ganap nang nag-strike ang matandang kaibigan. Ate, tingnan mo agad sa unahan. May nakapako sa yelo sa loob ng pader ng yelo. Ate, tingnan mo agad sa unahan. May nakapako sa yelo sa loob ng pader ng yelo. Sila nakatingin lang sa atin.
Aji, bantayan mo ng mabuti ang bata. Pupunta ako para humiram ng kaunting bagay mula sa malaking boss na ito. Binabati kita sa pagkapanalo ng Polar Camping Package. Kasama dito ang disposable Zay all-weather insulation shield. Special 5 at beef explosion-proof portable stove. Teka, bakit parang air conditioner itong gintong kahon? Ang bagay na ito ay tinatawag na all-weather insulation shield. Bago maubos ang enerhiya nito, huwag nang pag-usapan ang malamig na alon na -60 grado. Kahit na may mga tao na ibubuhos ang lahat ng lakas nila, huwag na silang umasa na makakabuwal ng piraso ng pintura. Sa labas ay impyerno. Dito sa loob ay ang sala natin. Tito, totoong karne ito. Kakain tayo ng hotpot. 9,527 tumakbo na. Bakit hindi ka tumatakbo? Ihulog mo na, mamatay ka. Tito, talaga bang may pumasok na sumira sa pintura? Bakit ka nagmamadali? Sa yelong, pagbukas ng bibig ay matutuyot ang ngipin. Isara mong mabuti ang mga bintana. Magpapakita kumakain. Nagsusugal at nagkukunwaring may kapangyarihan. Sisirain ko ang sirang kabibi mo. Ay naku, ang sakit. Nagpapanggap na may kapangyarihan. Babasagin ko ang basag na shell na to. Ay naku, ang sakit. Aji, tingnan mo sa labas. Itong mga ito, parang mga luma ng ice cream. Kailangan pa nilang mag-perform ng pagwasak ng pader. Mukhang may status itong hotpot, di ba? Tito, sobrang itim ng puso mo. Bilisan mo na ang pagkain mo. Hindi nag-aaway si Jayang ngayon. Kumain ka na habang mainit pa. Tito, ang shield mo ay nagpatigil sa magnetic storm. Napansin kong nakakonekta na ako sa signal base station ng Zone 7. Mandatory na ipalabas ang pampublikong channel sa buong zone. Pamagat, paano elegantly kumain ng hotpot sa 60 degrees? Kumakain siya ng wagyu sa absolute zero. Sa aking kontrol, wala siyang buhay, kumakain siya ng wagyu sa absolute zero. Dahil sa baril, hindi siya kumakain ng wagyu sa absolute zero. Ginoo, papalitan ko ang isang piraso ng karne gamit ang isang napakahusay na sniper rifle, okay ba? Kumakagat ako sa balat ng puno, nabasag na ang mga ngipin ko. Boss. Ang bango. Nakita ko ang aking lola. Naghahanda siya ng adobong baboy para sa akin. Huwag ka nang kumain. Huwag ka nang kumain. Pakiusap ko sa'yo. Huwag ka nang kumain. Pakiusap ko sa'yo. Sapat na ang isang lagok ng natirang sabaw. Palitan ko. Ipagpapalit ko ang buhay ko. Ipagpapalit ko ang buhay ko. Hindi mahalaga ang buhay. Gusto kong uminom ng sabaw. Tanggalin mo yung military booster na may asul na ilaw sa loob ng sasakyan mo. Isang tornilyo lang, mamamatay ka sa labas. Bigay. Basta bigay mo lang ang sabaw. Pwede mong sirain kahit ano. Dali, kunin mo na. Bayad na ang utang. Parang mali yung vibrasyon ni Tio. May malaking bagay na papunta sa butas. Malalaglag na ang lupa. Para lang makakain ng natitirang kanin. Binabali ang mga bahagi ng militar ko. Masarap ba ang hotpot ng 9,527? Ito na ang huli mong pagkain sa buhay na ito. Bumagsak mo ang shell na ito. Itim na ahas, nadumihan mo ang hotpot ko. Itim na ahas. Nadumihan mo ang hotpot ko. 9,527. Wala na ang makinang na shell ng pagong. Itong sira-sirang van mo sa paningin ko ay parang isang lata. Kahit isang daliri lang ang igalaw ko. Maari kitang patagilid kasama ang sasakyan mo. Diretso sa yelo. Durugin mo siya. Aji, alagaan mo ang bata. May mga paraan ang lata para makapanakit din. Wala akong salitang depensa sa diksyonaryo ko.
Masyadong maliit ang lugar. Lumabas at makipaglaban. Itong sirang yelo. Matagal lang nagyelo ang gulong mo. Tingnan natin kung paano kaliliko. Sino ang nagsabi sa'yo na hindi ka na makakapag-drive kapag nadulas? Humawak ka ng mabuti. Tito, nabaliw. Tito. Umiiyak siya hanggang sa mawala ng boses. Ano ba talaga ang nandito sa ilalim? Ang mekanikal na mata ay nakakita lamang ng malaking pinagmumula ng init. Akala ko ay pagsabog ng geothermal. Mukhang ang batang ito ay may purong katangian. Mas matalas pa kaysa sa aking militar na prosthetics. Direkta siyang nakakaramdam ng puot ng mga nilalang. Na kayang magpalakas ng takot sa kanya. Tiyak na hindi ito ang apoy ng lupa. May isang gutom na higante sa ilalim ng yelo, na nakabuka ang bibig sa atin. Lumikas. Kung hindi tayo aalis, lahat tayo ay mapapasok sa kanyang tiyan. Hindi ito dahil sa apoy ng lupa na nakapagpapaiyak sa kanya. Tiyak na hindi ito ang apoy ng lupa. May isang malaking nilalang sa ilalim ng yelo na gutom na gutom. Nakahawak ito sa atin at bumubuka ng bibig. Umalis na tayo. Kung hindi tayo aalis, lahat tayo ay mapapasok sa kanyang tiyan. Tito, umuumbok ang yelo. Mukhang mababasag na ang nasa ilalim. Huwag lumingon, alagaan ang bata. Humawak ka ng mabuti. Nahabol na niya tayo. Naging duwag na si 9,527. Wala na ang kanyang gintong balat. Tingnan natin kung saan ka pupunta ngayon. Durugin mo siya para sa akin. Magsimula ka ng mag-reincarnate. Hindi kayang pigilan ng yama. Mga halimaw. Bumalik na mabilis bumalik. Pasabugin ang koneksyon, putulin. Hindi na kaya ng tiyuhin. Mga bakal na tuldok ng gatling. Hindi talaga makalusot sa kanyang kaliskis. Gusto na niyang kumagat. Matigas ang balot pero hindi tiyak ang loob. Yung sirang sasakyan ni itim na ahas ay naipit sa lalamunan niya. Saktong nagbigay siya sa atin ng pagkakataon. Itim na ahas, nagawa mong gumawa ng mabuti bago ka mamatay. Aji, lumapit ka at hawakan ang manibela. Nakita mo ba yung 1 metrong mataas na yelo sa harap? Daanan mo ito ng dahan-dahan. Pindutin mo ang accelerator ng todo. Huwag kang magpapabagal. Huwag kang magpapabagal. Nasa kabilang dulo ng tali ang nasa iyo. Kung hindi ka magpapabagal, matutumba ka. Ano ba talaga ang plano mo? Gamitin ko ang bilis ng sasakyan mo para mag-swing. Para gawin siyang operasyon sa lalamunan. Ang laki-laki mo na. Nakasandal lang ito sa heat battery na ito. Kung mawala ito, paano mo dadalhin ang 60 degree kinalamig? Buksan mo na. Ganito kalamig. Sakto lang para gawing backup na baterya ang guling. Tito, sumabog ang makina. Tito, sumabog ang makina. Hindi pwedeng huminto. Walang pinagkukunan ng init. Hindi kakayanin ng mga tao sa loob ng sasakyan ang higit sa 0 minuto. Sir, tuluyan nang nasunog ang generator. Tumigil na ang heating dais. Ang liwanag sa katawan ni Jayang ay unti-unting humihina. Sira na ang makina, pero hindi naputol ang piston. Hawak ang mainit na beast core na parang uling. Ang pressure cooker ay parang boiler na hindi mamamatay. Gamitin ang pressure cooker bilang makina. Weld ang exhaust ng kawali sa intake pipe. Wala nang gasolina. Ngayon, gagamitin ko ang steam para pilitin ang piston. Sobrang taas ng pressure. Sumasabog na ang kawali. Binago ni Aji ang control panel ng malamig na unit bilang pressure relief valve. Bigyan mo ako ng 3 segundo. Magsimula ng high frequency pressure relief. Buhay o patay. Nasa pagbukas na ito. Ikot mo ako.
Tito, gumawa ng reaktor mula sa pressure cooker para sa hotpot. Sobrang hindi ka panipaniwala ito. Basta't mabuhay, ayos lang. Humawak ka ng mabuti. Paalala. Malapit ka nang umalis sa sobrang malamig na lugar. Papunta ka na sa bagong lugar. Lungsod ng mga bakal at makina. Paalala. Malapit ka nang umalis sa sobrang malamig na lugar. Papunta sa bagong rehiyon. Lunsod ng mga bakal na basura. Tito, hindi ito isang lunsod. Puno ito ng mga gulong. Ito ay isang sasakyan na kayang magdala. Isang super tank na may daan-daang libong tao. Ito ay umaabante na. Huminto ka, mamatay ka. Walang preno ang sirang lungsod na ito. Itaas ang bilis ng sasakyan. Piliting sumampa. Saan nanggaling yang sirang van? Ay, may dalang bata. Makinig ka. Bayad sa pagpasok sa lungsod. 100 kilo ng malinis na tubig. Dagdag pa ang 4 na malapad na gulong mo. Kung hindi mo maibigay, itatapon ang batang ito sa lungsod. Buwagin ang mga piyesa. Gusto niya ng gulong ko. Baka ang buhay niyo ay masyadong. Hindi kayang suportahan ang presyo na ito. Naghahanap ka ng kapahamakan. Aji, buksan mo ang trunk. Ihagis mo ang karne na kinuha mula sa patay na uod kanina. Para sa mga pulubi na ito. Naghahanap ka ng gulo. Babala. Nakatuklas ng sobrang mataas na enerhiya ng labi ng nilalang. Tugma sa pinagmula ng enerhiya. S-class na mutasyon. Karne ng S-class na halimaw. Pinatay niyo ang buhay na ninuno sa ilalim ng yelo. Sapat na ba ang karne na ito para bilhin ang gulong ko? Sapat na. Lolo. Bulag tayo. Buksan ang tarangkahan. Malugod na tinatanggap ang Ginoo sa lungsod. May gantimpalang karne para sa inyo. Sapat na. Lolo. Bingi tayo. Bukas ang mga pintuan. Malugod naming tinatanggap ang iyong pagpasok sa lungsod. Ipapakita namin ang aming pasasalamat sa inyo. Tito. Ulo. Sakit. Magtiis ka pa ng kaunti. Maghanap ng kampo. Pupunta ako para palitan ang gamot mo sa lagnat. Target ng co-pilot. Dati, pinilit na binago ang pressure relief valve sa matinding lamig. Malubhang naapektuhan ang mga nerve ng utak. Inaasahang mamatay ang utak sa loob ng 2 oras. Kailangang agad na mag-iniksyon ng advanced nerve repair fluid. Saan ang pinakamagaling na doktor sa buong lungsod? Likidong pang-advanced na neural repair. Magkano ang halaga? Kay White Doctor sa Crazy Doctor. Pero iyon ay gamot na panglunas. Kailangan ng hindi bababa sa 10,000 black market na pera. May ilang daang kilo ako sa likod ng kotse. Class na laman ng Kanglong. Bibili niya ng 10 klinika nito. Walang silbi. Nakita mong mayaman ka sa pintuan ng lungsod. Nang secretly, naglabas ang pinuno ng lungsod ng utos na bawal bumili sa buong lungsod. Sino mang tatanggap ng karne mo para kang naghahanap ng kamatayan? Ngayon, tanging ang mga laban sa patayan lang ang tinatanggap sa buong lungsod. Itim na pondo sa black market na walang pangalan. May dala kang karne. Hindi ka pa makakakuha kahit ng band-aid. Sa lungsod na ito, saan mabilis kumita ng pera? Labanan ng mga sasakyan. Ang premyo ngayong gabi ay umabot sa 100,000. Ngunit, iyon ay pera para sa mga patay. Labanan ng mga sasakyan. Ang premyo ngayong gabi ay umabot sa 100,000. Pero, iyan ay pera na inihanda para sa mga patay. Dumating na. Ibigay mo sa akin ang pira. Ang butcher ay may 19 na sunod-sunod na panalo. 100,000 black market na barya ang premyo. Sino pa ang walang takot na nais humamon sa hari? Grupo. Ginamit ko ang 100,000 para bumili ng alak. Bless you. Hahaha. Saan nanggaling ang mga kolektor ng basura? Nagmamaneho ng van para maghatid ng kamatayan. Ihanda na ang 10,000 piso. Nagmamadali akong iligtas ang tao. Pasabugin ko siya papuntang impyerno. May isang walang pakundangang mahirap. Pinapayagan siya. Bumawi. Kaya mo yan, Aji. Malaki ang katawan gamit ang bola. Mas makapal pa ang chassis kaysa sa baywang ko. Yung sirang metal na nagbuburnay ng langis, tinatawag pa bang kamara. Malaki ang katawan gamit ang bola. Ang axle ng ilalim ay hindi kasing taba ng aking baywang. Yung sirang bakal na nagbubuhos ng gasolina, tinatawag na truck.
Nagmamaneho ng van at bumangga sa malaking truck. Yung tatlong roller, umiikot ng mas mabilis pa sa propeller. Kapag nagbanggaan, yung sirang van na ito, isang segundo lang, magiging karne na. Karne. Maging karne ka na, mahirap ka. Anong silbi ng mabilis na pag-ikot? Tatlong roller ay gumagamit ng isang biring. Iyan ang tanging buhay mo. Ang aking discharge shovel ay i-shape. Kailangan lang ipasok ito. Kailangan mong patayin ang sarili mo. Ibigay mo sa akin. Wasak. Mas matibay pa ito kaysa sa inaasahan ko. Labanan ng sasakyan. Hindi ito tungkol sa kung sino ang mas matanda. Pag-aangkat ng basura. Sayang ang oras ko sa pagligtas. Dalhin mo ang 100,000. Kung magpapaligoy-ligoy ka pa ng 1 segundo, piputol ko na rin ang lugar na ito. 10,000 ibigay mo na. Kung magtatagal ka pa ng 1 segundo, babasagin ko na rin ang lugar na ito. Babala, countdown ng pagkamatay ng utak, 15 minuto. Ang rate ng pagkasira ng mga neuron ay bumibilis. Wala akong oras para makipaglaro sa iyo ng decoding. Sino ang may lakas ng loob na sumipa sa pinto ni Baike? Ang pag-ayos sa pintong ito ay nagkakahalaga ng 5,000. ₱100,000 cash. Kumuha ng high-end na neuro repair fluid. Nawasak ang utak na nerbiyos ng 80%. Ang 100,000 ay talagang sapat para sa gastos ng repair fluid. Ngunit, hindi ako gagamutin. Hindi sapat ang pera. Wala akong kakulangan sa pera. Sa lungsod na ito ng mga bakal na basura, tanging mga bihirang mutasyon ang karapat-dapat sa aking silid o pera. Itong batang babae, bukod sa mabilis mag-isip, ay walang kahit isang piraso ng mutated na tissue. Ang ganitong karaniwang uri, ay hindi karapat-dapat sa aking gamot. Dalhin mo ang iyong pera at mamatay. Karaniwang uri, hintayin mong mawasak ko ang iyong itim na tindahan. Doon mo malalaman kung sino talaga ang tunay na mutasyon. Hindi ka gagaling. Babasagin kita sa mga piraso. Mabilis, hanapin mo ang gamot. Gusto mo nang makinang na laruan na ito? Nabaliw ka na. Iyan ay purong lason mula sa S-class na halimaw. Lagyan ng kaunti. Ang tao ay magiging parang tubig na lang. Gusto mo bang personal na gawing alikabok ang batang ito? Himalang. Perpektong lalagyan ng gin. Ibigay mo siya sa akin para pag-aralan. Babayaran kita ng 1,000,000. Ibigay mo sa akin. Ayaw ng kamay. Tutulungan kitang alisin. Una, gamutin mo ang aking navigator. Pangalawa, dalhin ang kagamitan at sumama sa akin sa sasakyan bilang team doctor. Kung may mangyari sa kahit isang hibla ng buhok ng batang ito, ihihigop ko ang iyong utak. Kumbinsihin na itatag ang kasunduan. Gagawin ko na. Tito, tumahimik ka. Ngayon, utang mo sa akin ay 100,000 black market coins. Magmadali kang bumangon at magtrabaho. Tito, tumahimik ka. Utang mo sa akin ngayon ang 100,000 na black market na pera. Nabuhay ang tao. Ngayon, oras na para sa sasakyan. Ilabas mo ang pinakamahalaga mong kayamanan. Sang-ayon lang akong maging team doctor mo. Hindi ko sinabi na isasama ko ang kalahati ng aking buhay na ipon. Ang lakas na lumalabas mula sa pressure cooker na ito. Maari mong A-twist ang kasalukuyang chassis na parang espiral. Gusto mo bang sanain ang halimaw na ito sa iyong sariling mga kamay? Ito na ang pagkakataon mo sa isang beses sa buhay na ito. Ito, gamit mo ang ganitong antas ng puso. Para sa ganitong uri ng chassis na parang pangsuwat. Talagang sayang na sayang ito. Sumunod ka sa akin.
Mabigat na tangke na antas ng pagsugpo sa panginginig. Mataas na dalas na haluang metal na umiikot na talim. Lahat ng ito ay mga dekalidad na gamit mula sa militar. Kunin mo na. Narinig ko si Ginoong 9,527. Nagdala ng 1 toneladang S-class na karne ng kanglong sa lungsod. Bukas ng gabi, magkakaroon ng salu-salo sa tahanan ng pinuno ng lungsod. Naghihintay ang lahat ng mga warlord sa buong lungsod para sa iyo. Dalhin mo ang karne. Ikaw ang espesyal na bisita. Kung walang karne, ang mga patrol ng lungsod ng basura ay kailangan ng ilang pinagsamang eksperimento. Gusto mong kainin ang karne ko? CJ, tingnan natin kung matibay ang ngipin mo. Ibigay ko sa inyo ang ilang salita, ito ay tungkol sa apoy. Kaya, ito ang bagay na makakapagligtas sa atin. Magmamaneho ako ng van. At papatagin ang lungsod ng bakal. Nang tuluyan. ₱5,527. Dito sa lambak na ito, may nakabaon na 500 libra ng dinamita. Ngayon, sabay kong papasabugin kayo kasama ng batang iyon. Hanggang sa maging abo. Huling salita para sa punong bayan. Baka bilhan ka pa niya ng manipis na kabaong. Kaibigan. Walang nagmamasid sa konsumo ng langis ngayon. Matulog ka ng mahimbing. Pakinggan mo ang tunay na ingay. Tatlo. Dalawa. Simulan ang pagpatay. Ito. Tito, umatras ka. Iyan ay pocket formation. Nasa loob ang convoy ng itim na ahas na humaharang sa iyo. Siksikin mo siya. Sabay na sasakyan at tao, gawing patag. Siksikin mo siya. Naging bakal na bilog ang sasakyan at tao. 9,527. Natapos na ang iyong swerte. Sa susunod na buhay, huwag masyadong lumapit. Tapos na. Kahit gaano katibay ang ilalim, magiging lata pa rin ito. Tito. Hindi sapat ang haba ng kutsilyo. Kailangan lang kayong lumapit para mamatay. Ang ilang libong horsepower na naipon ng aking pressure cooker. Kasama ng malaking lagari ng militar. Paghahati-hatiin kayo sa mga sirang bagay na ito. Parang pagputol ng tofu lang. Maging pira-piraso kayo. ₱5,527. Gusto kong tanggalin ang balat mo. ₱5,527. Gusto kong tanggalin ang balat mo. Walang silbi ang malaking timbang. Brittle pa rin ang ilalim. ₱5,527. Kahit nadurugin ko ang accelerator. Ngayon, papatayin kita. Kamanghamanghang pagbawi.
9,527. Pinatamaan ang sukat at pumatay. Lolo, ang galing. Pinukol niya ang mga gamit ang malaking pang-agrikultura na lagari. Direktang ikabit sa high-pressure cooker na drive shaft. Isa siyang baliw. 9,527. Babala, pumasok sa pulang payong at puting poste. Malakas na magnetic storm. Electronic radar. Nakapagpahinga. Kahit na ikaw ay nasa asul na payong at purpurang poste, kailangan mong humiga. Wala akong kahit isang sirang motherboard sa buong sasakyan. Tingnan natin kung paano mo ako mapapahinto. Hawakan mo ng mabuti, bata. Sa harap talagang bulag na naglalakad sa dilim. Wala akong kahit isang sirang motherboard sa buong sasakyan. Tingnan ko kung paano mo ako bibigyan ng kapansanan. Hawakan mo ng mabuti, bata. Sa harap talagang bulag na naglalakad sa dilim. Siyam na 527, gagawin kita. Pangulo ng lungsod. Ibaba mo ang tirador na war machine sa warehouse no. 3. Para sa akin. Hindi tama. Magpadala ka ng isang malaking front loader. Yung mga batang nakasuot ng makukulay na cotton padded jackets. Kinakamot ang talampakan ko. Hehe. Pula na payong. Kaya pala ganito ang ibig sabihin. Ang pinto ng sasakyan ay may butas at naglakas loob pang sumabak sa hukay ng nakalalasong kabute. Talagang hindi natatakot makatagpo ng lola. Jayang Han. Jayang Han. Huwag kang magkaaberya. Naku. Ang bagay na ito ay isang buhay na minahan na sumasabog kapag nakakita ng init. Kakatapos lang niyang makipaglaban sa malaking truck. Ngayon, sobrang init ng katawan niya. Sa thermal imaging, para siyang isang malaking pugon. Maaari itong magpasabog sa kanila lahat. Ilang basag na kabute ang gustong humarang. Isang tapak lang sa accelerator, madudurog kayong lahat. Babala, nasa unahan ang mataas na pagsabog ng mga nabagong pulang payong. Katumbas ng 3 toneladang T4 na pampasabog. Ang banggaan ay magdudulot ng chain reaction ng pagsabog. Direktang maglalaho ang tao at sasakyan. 0% ang survival rate. Wala nang daan. Kapag nakakita ng apoy, nagwawala. Lahat ay pumupunta sa mainit na pressure cooker. Ang mga bulok na kabute ay pumupunta sa pinagmumulan ng init. Hinahing ang batang ito. Mapanganib. Ikaw, maliit na halimaw. Kahit itong mga nakamamatay na kabute. Pinag-aralan mong mabuti. Magaling ang ginawa mo. Magaling ang pagkakagawa mo. Para sa'yo. Hindi possible. Ang pulang payong ay tiyak na kamatayan. Walang antidote ko. Kahit ang mabigat na tangke ay papasok pa rin. Matutunaw ito sa apoy. Haha. Talagang isang himala. Tunay na perpektong gin. Haha. Talagang milagro. Talagang milagro.
Talagang perpektong gin. Pangulo ng lungsod, tumingin ka ng mabuti. Palayain mo ang aking tao mula sa hawla. Ihanda mo ang iyong kabaong. Lumalabas na ang tiyuhin. Uncle ang unang. Babala, natukoy ang sasakyan ng Black Snake. Klaseng Tarrant na Land Cruiser. Nagsimula na ang pagharang. Halos makita si Lola sa Mushroom Valley. Buti na lang mabilis ang pag-drop ng mayor. 9,527. Dito na nagtatapos ang iyong swerte. Pagsabugin mo siya sa mga piraso. Bumuga. Hawakan ng maayos. Ang lakas ng apoy. Ang lakas ng apoy. Sayang, hindi tumama. Kung may lakas ka, huwag kang umiwas. Sino ang nagsabing umiwas ako? Sinong nagsabing magtatago ako? Mataas ang nakalutang na chassis niya. Ngayon libre kong aayusin ang mga paa mo. Nasa ilalim siya ng sasakyan. Yung balon na ito ay nagkakabit ng pako sa ilalim ko. Mag-reverse na. Mabilis, mag-reverse ka na. Ngayon gusto mong mag-reverse. Huli na. Magpa-amputate ka na. Panalo. Tito, yun. 80 toneladang bakal. Binuhawi. Enye. Ayon sa kasulatan ng buhay at kamatayan, ang nagwagi ay nagdadala ng lahat. Bibilang lang ako ng 3 bilang. Kung hindi ko makita sa broadcast, na bumukas ang electromagnetic cage, ihahatid ko ang huling sa iyong tahanan bilang pinuno, gamit ang chainsaw, at aalisin ang iyong gintong prosthesis, ng paunti-unti. Buksan mo. Kunin ang patrol car sa ibaba. Tumakas sa lungsod at makipagtagpo sa baliw na iyon. Wala nang oras para umiyak. Sa mga rule na yan, mga utos ng enforcement team, heavy laser cannon ang depensa ng lungsod. I'll lock in ang finish line. Yung nagmamanehong van, isama na ang tao at sasakyan, evaporate mo. Ayon sa patakaran. Sumunod sa utos ng mga nagpatupad ng batas. Malakas na laser cannon ang depensa ng lungsod. I'll lock mo sa finish line. Yung nagmamanehong van, isama na ang tao at sasakyan, evaporate mo. Huwag niyo akong papatayin. Huwag niyo akong papatayin. Ako ang pinakamalakas na negosyante sa lungsod ng basura. May 100,000 toneladang langis sa aking underground na imbakan. Lahat sa'yo. Ang iyong imbakan. Hindi ako interesado. Ang gusto ko ay iba pang bagay. Tito, umalis ka na. Nabaliw ang pinuno ng lungsod. Lahat ng baril sa lungsod nakatutok sa atin. Sumakay ka na. Dalhin mo itong puso. Napasok na tayo sa aking lungsod ng basura. Gusto pang kunin ang makina ko. Isara ang pinto, parusahan ang aso. Baliw.
Gusto mong ikonekta ang makinang ito sa iyong biological pressure cooker. Ang singaw ng pressure cooker ay nagtutulak sa unang bahagi, at ang I-12 na internal combustion engine ay sumasabog sa huling bahagi. Maaari bang ikonekta ito sa disyerto? Walang makakakonekta sa akin na walang putang inang koneksyon. Bigyan mo ako ng 60 segundo. Putang ina. Sobrang lakas ng presyon ng steam ng organismo. Hindi kaya ng physical interface ng I-12. Nabunot ang cable mismo. Hindi makontak ni Lolo. Nagtataboy ang dalawang sistema. Sobrang taas ng temperatura ng pressure cooker. Lahat ng tubo ng I-12 ay nag-a-alarm. Nakakompute na ng computer. Sa sandaling pinilit na pinagana, tayo ay mapapasabog sa alikabok. Mga sirang bakal. May lakas pa ring magmalaki. Pumunta ka sa computer para sa kapalaran. Pumasok sa aking guling. Isa itong purong bakal. Kailangan pa rin nilang ipakasal sa akin. Ipipilit ko. I-12 na makina ng gasolina. Matagumpay na nakakabit sa biological high pressure cooker. Kasalukuyang sapat ang lakas. I-12 na makina ng gasolina. Matagumpay na nakakabit sa biological high pressure cooker. Sapat na ang lakas ngayon. Ano nang ingay yan? Bumomba. Turret ng depensa ng lungsod, pakipasabugin ang sirang sasakyan. Hawakan mong maigi. Para sa bagong makina ko. Subukan ang lakas nito. Isa itong gumagalaw na lungsod. Ang malaking pintuan ay nakakabit sa pangunahing spindle ng chassis track. Ang I-16 na torque ay tatama dito. Ang puwersang reaksyon ay direktang puputol ng mga binti ng buong lungsod. Babaliktad ito. Ang gusto ay bumaliktad ito. Humawak ka ng mabuti. Ang aking pangunahing track. Nabaliw ang aking lungsod. Ang aking pangunahing taya. Nabaliw ang aking lungsod. Tito, naalala ko nang unang hilain mo ako mula sa buhangin. At sinabi mo, nadadalhin mo ang batang ito sa black market para ibenta at makabili ng 2 shock absorber. Ngayon ay ganito na. Para sa ganitong maliit na bata, inilabas mo ang buong lungsod ng bakal. Kumita ba o nalugi ka sa transaksyong ito? Iwanan mo na. Ayoko sa mga alok ng mga nasa labas na masyadong mababa. 2 shock absorber lang ang gusto nilang ibigay sa akin. Pupunta na ako sa pangunahing lungsod para ibenta ito sa mataas na presyo. Matigas ang bibig na matandang lalaki. Manlalaro 9,527. Nagawa mong puwersahin. Nalampasan ang panlabas na screening area gamit ang dahas. Sa unahan ay papasok ka na sa pinagbabawal na lugar ng disyerto. Na level na pangunahing lungsod. Mangyaring mag-ingat. Nakalock na ang iyong koordinato ng manghuli. Good luck sa iyo. Ang sistema ay naglalaro. Parang pinagtatawanan ka. Dahil sa mga nampunong bayan na ito, napakamagalang. Huwag na tayong magpanggap. Dadalin ko kayo sa loob. Kukuha tayo ng magagandang piyesa. Kailangan. Naintindihan ko na talaga. Isa kayong baliw. Isa naman ang kasama ang baliw. Perpektong magka-partner. Dahil ang mga pinuno dito sa lungsod ay sobrang magalang. Huwag na tayong magpakitang gilas. Pasok natin kayo para mag-ayos ng mga magagandang piyesa. Tito, ito ay abo ng papel. Ang buong daan na ito ay pinuno ng abo ng papel na sinunog. Ito ang Huangquan Road sa pangunahing lungsod. Ang mga namumuno dito ay mga matandang halimaw na higit 100 taong gulang na umaasa sa pagpapalit ng mga organ para magpatuloy ng buhay. Ang sasakyan namin na puno ng buhay na dugo ang guling. Dito lang kami parang isang buhay na target. Nagpapanggap na may kapangyarihan. Lalong natatakot mamatay ang mga luma ng tao. Mas maraming sirang buto sa ilalim. Huwag lapitan ang mga bagong tao. Iniwan ang buhay na dugo. Buhay na kaluluwa, bumalik sa dilim. Tumingin na ang mga tiyo, dumating na sila. Ito ang mga tagabantay ng pangunahing lungsod, ang White Sha. May hawak silang mga palo na mailuha. May dalang industrial static na may ilang patibong. Isang palo lang ay kayang i-hit ang aming bulletproof glass. Kasama na ang ulo namin. Mag-back up na kayo. Underworld. Itong huling na sasakyan. Sadyang ipinapadala kayo sa ilalim ng mundo. Simulan na. Mabuting aso, huwag humadlang. Susunod na isa.
Mabuting aso, huwag humadlang. Susunod na isa. Tito, may mali. Ganap na bumagsak ang radar. Tumaas ng husto ang temperatura ng motherboard. Sila ang may gawa nito. Yung mga nagdadala ng mga panggulo ay hindi lang may mataas na boltahe, kundi nakakapagpadala rin ng mataas na dalas na Trojan virus. Nahawaan ang ating onboard motherboard. Pinipilit na nakalak ang sistema. Maglaro tayo ng hacker techniques. Sa aking repair shop, walang laso na hindi maaalis. Baike, ihila mo ang backup na malalaking kable ng isi-16 na reactor at ikonekta ito sa power supply ng motherboard. Nabaliw ka na. Puno ng virus ang motherboard ngayon. Kumuha ka ng ilang libong volts na voltahe ng reaktor. Diretso sa mainboard. Ang mga elektronikong bahagi sa sasakyan ay agad na magiging abo. Hindi natin maabot ang pinto. Kung may virus, sunugin ang virus. Ang ilalim ng sasakyan ay purong mekanikal. Walang masama, lahat ay manual. Ikonekta. Sobrang magarbo. Mas mabilis ang tanggalin ang kuryente kaysa sa pag-scan ng virus. Nawala na. Humawak ka ng mabuti. Ngayon, lahat ay manual. Nawala na. Nawala na. Nailinis na. Umupo ka ng maayos. Ngayon ay manual transmission lahat. Sa tulay ni Cha, nakasulat ang Naihi Bridge. Yung apoy na ito, kung susubukan natin ng diretsyo, tiyak na mapaputol tayo sa salaan. Bakit ka nagmamadali? Dumaan lang tayo sa tulay, di ba? Kailangan mong sumunod sa mga patakaran. Kahit saan ka nang galing, kahit anong ligaw na lugar. Pagdating dito, kailangan mong magbayad ng toll. Iwan mo ang inosenteng bata sa likod. Bilang bayad sa daan, binibigyan ka namin ng pagkakataon. Toll ba ito? Kasalukuyan akong may isang piraso. Ikaw, nabaliw ka na. Ang radiation mula sa puso ng A-level na mutant ay makakapagpatunaw sa atin lahat. Ito ba ang toll na gusto ninyo? Bakit? Napakalaki ng underworld. Masyadong malaki ang barya ng mga patay. Natatakot akong hindi sapat ang aking buhay. Hindi ko magagastos. Baike. Isara na ang linya. Bukas na ang daan. Aji, tawid tayo sa tulay. Nakaabot na ang daan. Aji, tawid tayo sa tulay. Tatay, yung mga parol ay gawa sa balat ng tao. Itong mga matandang mayayaman, para harangan ang radiation ng disyerto, gumagamit ng mga buhay na tao bilang materyales. Narito ang panlabas na singsing, pabrika ng laman ng pangunahing lungsod. Ang mga nakatira dito, itinuturing ng mga matandang Ginoo sa loob ng lungsod ng mga supot ng dugo. Saan nanggaling ang ligaya na naglakas loob pumasok sa pabrika ng laman? Huminto ang sasakyan, itigil ang apoy. Bumagsak ang tao. Buwagin ang sirang sasakyan para sa bakal. Nagmamadali ako. Hadlang ito. Pumili ka ng butas at humiga ng maayos. Bumuga ng palaso. Sirain ang bakal na ito. Sinira ang bantay ng tulay ng mga patay. Nagmamalaki ka pang pumasok sa gilingan. Matapang ka talaga. Ang dalisay na dugo ng bata. Ay kay Lolo. Ang gamot para muling buhayin ang mataas na presyon ng alchemy furnace. Ibigay mo sa akin ang bata. Ako ang magdedesisyon. Iiwanan kita ng buo. Ang mga bulok ng ngipin ng matanda. Mukhang hindi niya kayang lunukin ang kanina ito. Naghahanap ng kapahamakan. May tagas ang air pump. Kailangan pang huminga ng matagal para makapagpuno ng hangin. Parang nagtataiji ka dito. Ang iyong drive shaft. Sobrang brittle. Humpak ngayon ay tumigil sa operasyon. Akala mo, makakalakad ka papunta sa loob ng lungsod ng buhay. Ang Nightwalker ay nakaabang na sa inyo. Akala mo, makakalakad ka papunta sa loob ng lungsod ng buhay. Nightwalker.
Nakatarget na sila sa inyo. Nakatarget na sila sa inyo. Tito, ang radar ay apektado ng malakas na magnetic interference. Puro blind noise. May isang bagay na pumapalibot sa atin. Napakabilis ng takbo. Pero wala akong nakikita sa aking mata. Ito ay ang Diyos ng gabi ng matandang Ginoo. Sila ay pininturahan ng invisibility paint. Talagang hindi nakikita. Baike, ibigay mo sa akin ang garapon ng itim na dugo ng kanglong na kinuha mula sa ilalim ng yelo. Ang ganitong ilusyon. Kailangan ng itim na dugo ng aso upang masira. Ihahatid kayo sa bundok ng mga espada. Humawak ng mabuti. Pupunta tayo para makilala ang matandang Ginoo. Humawak ng mabuti. Pupunta tayo para makilala ang matandang Ginoo. Hindi makakawala si Jayang. Yung mga nasa likod ay hindi mga sasakyang may 4 na gulong. Sila ay mula sa loob ng lungsod. Maglakad sa walang katiyakan. Nasa dingding ang mga lola at lola nila, nagmamaneho ng shortcut. Ipinapakita ng radar. Sa 2 liko pa, diretso na silang makakatakbo sa tuktok ng sasakyan natin. Walang gulong na nakalapat sa lupa. Pero tinatawag pa rin nilang pagmamaneho. Nakabitin sa pader bilang. Lahat yan ay ibabagsak ko sa inyo. Iyan ay patay na daan. Mabilis, pindutin ang preno. Babangga tayo, sisirain ito. Tuwid na linya ay ang pinakamalapit na daan. Tapos na ako. Masisira na ako sa pagkakahulog. Tumahimik ka. Aji, punuin mo ang hydraulic pump ng chassis. Pindutin ang ulo ng sasakyan. Pindutin ng mabuti. Enye. Bumagsak. Masyadong matigas ang mga buto ng mga na ito. May tagas ang shock absorber ng kanang harapang gulong. Kailangan nating mag-claim sa kanila pagdating sa loob ng lungsod. Tito, nasunog ang buong motherboard. Nawala ng bisa ang electronic handbrake. Nakatakas tayo. Mukhang ito ang mga papel na gwardiya ng matandang Ginoo. Kilala ko na sila. Lahat ay nakasalalay sa mga micromechanical na insekto na pinagsama-sama. Umalis ka. Maghintay ka ng kamatayan. Ngayon talagang itinuring tayong nakatabong sa bakal na kahon. Pumutol ng kuryente. Baka hindi alam ng mga matatandang ito na kami ay mga nag-aayos ng sasakyan. Pinakamainit ang mga sasakyang may computer board. Maselan. Starter. Patay na, ayos lang. Purong mekanikal na balbula. Ibigay mo sa akin. Magpainit ng boiler. Nabasag ang tulay. Wala nang daan, Tito. Nahulog tayo sa basurang likido. Diretso tayong magiging tubig. Pindutin ang preno. Sige na, tapakan mo na. Kung nasira ang handbrake, gamitin mo ang paa. Ayoko namang maging sahog sa hotpot ng matanda. Yung sirang tanso na plaka. Pahiram para matikman.
Ah, ito ay buhay na kuryente. Itong batang ito, pinag-ugnay ang nasirang kawad ng kuryente gamit ang sariling solder. Bakit ka umiiyak? Parang sumakay lang sa isang umiikot na sasakyan. Dahil nandito na ang tawag. Dad, dadalhin kita sa lupa. Pumasok ka sa aking teritoryo. Kailangan mong sundin ang aking mga alituntunin. Iwanan mo ang gamot. Bibigay ko sa inyo ang buong katawan. Sobrang sakit ng ulo, tito. Kailangan nang ihalo ang utak. Huwag mo nang basahin. Huwag mo nang basahin. Pwede bang ipagkaloob ko sa iyo ang aking bato bilang bayad? Maingay, natutulog na ang anak kong babae. Narito ang isang awit ng kaluluwa para sa iyo. Hindi sapat ang lapad ng tambutso. Huwag mo nang gayahin ang ibang tao sa pag-ingay. Masyadong mahaba ang baril. Hindi nito maabot ang sariling sakong. Tumingin ka sa ibaba. Ilabas ang lagari. Gupitin ang ilalim nito. Hindi ito maputol. Ito ay bumababa. Bumabagsak na ang bubong ng sasakyan. Pupunta ako sa itaas para tanggalin ang mga tornilyo. Aji, tapakan mo ang gas. Dumadaan sa paligid ng makapal na binti mag-drift. Hindi ako hihinto. Kahit mamatay, huwag bitawan ang paa. Kahit mamatay, huwag bitawan ang paa. Ibigay mo sa akin. Daike. Suriin ang estruktura ng bakal na ito. Ilagay mo ang lokasyon ng control cabin ng mainboard. Kailangan kong malaman kung saan ako dapat magsaw. Sobrang makapal ng armor nito. Hindi kayang maskan ng radar. Nagsisimula na akong pumasok sa database sa ilalim. Agad na hanapin ang mga plano. Sabay, takpan mo ang mga mata ni Jayang. Ang susunod na eksena, hindi angkop sa mga bata. Umalis na tayo. ₱5,527. ₱5,527. White guest, wag nang mag-imbestiga pa sa mga kalokohan papel. Anong nangyari, Brother Jayang? Hindi mo ba nahanap ang lokasyon ng mainboard? Walang naka-install na computer board sa kahon na to. Hinuhulog nila ang tao sa tubig. Dinidikit ang tubo para gawing piyesa, sinusunog. Tito, anong sinasabi mo? Anong shelter? Ito ay isang pamilihan ng karne. Anong shelter? Ito ay isang pamilihan ng karne. Buhay. Kapatid na Jayang, tanggalin ang pangunahing linya ng chassis. Basta't maputol ang kuryente sa buong sasakyan. Yung pang-imbak na kandado sa salamin. Siguradong lalabas ito ng kusa. Ubus na ang ulo ko. Ito ay subsonic wave. Gusto nitong basagin ang ating mga internal organs. Huwag makinig, huwag makinig. Nagbabasa ng sutra. Hayaan mong marinig mo ang matinding ugali ng I-16 na. Nabulag ang radar nito. Nagsusunog ng apoy ng walang pakundangan. Nagsusunog ng sobra, mas maraming gamit na gasolina. Pupunta ako para mag-alis ng hangin nito.
Tara. Tingnan natin kung ano ang ginagawa ng mga tao sa loob. Anong Diyos ang kanilang sinasamba? Pakiusap, tulungan mo ako. Makalaya. Numero 7,114 na. Hindi pa namamatay si Jayang. Ang likido sa tangke ay pilit na pinapanatili siyang buhay. Para magpatuloy siyang magbigay ng enerhiya sa match. Hindi na ito pagtulong. Ito na ang pagtitiis. Mga hayop na ito. Sirang makina. Huwag mo nang pilitin ang idol. Kapatid, tapos na ang trabaho. Ang lugar na ito ay amoy. Hindi parang lugar na tinutuluyan ng mga buhay. Amoy ng dugong kalawangin. Jayang J. Maaari mo bang buksan ang shell ng bakal na pagong na ito? Nakita na. Planong awakening ng basurang lupa. Jayang J. Hindi tayo mga nakaligtas. Itong buong disyerto ay isang nakapagtuturing na puok ng pag-aalaga. Basahin mo. Huwag mo akong gawing paikot-ikot. Jayang J. Walang ganap na pagsubok sa kaligtasan dito. Isang grupo lang ng mga mayayamang malapit ng mamatay. Naglaan ng lupa para sa mga tao. Sinasadya nilang lumikha ng mga pagbabago at halimaw. Para magpatayan tayo sa disyerto. Sino ang nagbago? Sino ang lumakas? Ayon, huhulihin at papakuluan. Kukunin ang atay, pali at baga. Ibinabad sa mga garapon na ito. Para magamit nila mismo. Pinagsisikapan naming mabuhay. Para maging mga organo nilang pantulong. Habang mas nagsusumikap tayo sa labas, mas tumataba ang katawan natin. Mas masaya sila. Kapag naparami na, papatayin nila at papalitan. Kaya't itong mata ko, ay hindi talaga dahil sa swerte. Sadyang iniwan nila ito. Upang alisin at gamitin para sa sarili nila. Itong sirang makina ay laging pumipili ng pinakamalakas na tao. Jayang J. Ang mga matitigas na buto na nakuha mo sa disyerto. Ay ang mga piyesa na pinakagusto nila. At si Jayang Lei, hindi siya kailanman nalason. Sila yung mga luma sa taas, na pinaka-inaasam ang malinis na laman. Kahit anong plano nila. Hintayin nilang sarili nating iharap, para buhay na maputol ang katawan nila. Ilalagay sa makina bilang panggamit. Hindi pwede. Hindi ito bata na parang gamit. Buhay na buhay siya. Gusto akong sirain. Gusto rin nilang sirain ang anak ko. Hindi tayo mag-aayos ng sasakyan ngayon. Daike. Kumuha ng armas. Dispose mo ang tor na ito ng maayos. Walang magandang ladrilyo ang dapat iwan sa kanila. Huwag kang magtagumpay. Huwag kang magtagumpay. Umalis ka. Huwag siyang hawakan. Kahit tao ka man o multo. Bumaba ka at makipag-usap. Kapag pinapatay ng butcher ang baboy, nagsasalita ba siya sa karne sa chopping board? Ito ay ang matandang Ginoo ng loob ng lungsod. Itong matandang halimaw ay nakakabit ang utak niya sa tor. Nasa loob ako ng bakal na kahon na ito. Pinalitan ang higit sa 80 batang tao ng kanilang gulugod. Sa wakas ay naghintay ako na maging hinog ang inyong mga ani. 9,527. Nagmumulto ka sa disyerto. Matigas ang buto, mabilis ang reaksyon. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang pangunahing makina sa tuktok ng tor? Nakailangan ang mga katulad mong matibay na motherboard. Mamaya, ipapakuha ko ang iyong gulugod. Isa-isa itong aalisin. At ikakabit sa aking pangunahing kontrol. Patay na ang iyong katawan. Ngunit ang isip mo ay mananatili dito magpakailanman. Araw-araw akong pinapahirapan ng basura ng data. Ha. Sa disyerto, ang lahat ay puno ng radiation. Siya lamang, ang lumabas mula sa pinakamalinis na embryo. Walang kontaminasyon ang kanyang dugo. Dahan-dahan kong aalisin ang kanyang dugo. Palitan mo na lahat ng mabahong dugo ko. Ikaw, matandang na. Silang ilang buwan pa lang. Anong tingin mo sa amin? Anong? Para maging bahagi na pwedeng magpahaba ng buhay ko ng 200 taon. Matandang na. Gusto mo talagang mag-alis ng mga piyesa. Ang galing naman. Ako ang nagtatrabaho sa ganitong larangan. Itong sirang makina mo. Dapat na itong ipabuwis na. Mahilig ka mag-alis ng piyesa. Ang galing naman. Ako ang nagtatrabaho sa ganitong larangan. Itong sirang makina mo. Kailangan na itong scrap. Huwag masira ang gintong mata ng 9,527. Una, putulin ang mga nerbiyos sa kamay at paa niya.
Tungkol sa sanggol na iyon. Diretso na sa pagkuha ng dugo. Huwag hayaang matapon ang anumang dugo. Mag-ingat ka. Tito. Sa likod. Baike, hindi pa rin maputol itong sirang bakal na to. Tanggalin ang switch ng kuryente niya. Hindi maalis. Ang pangunahing code niya. Nakakabit na sa hardware. Ang sistemang ito ay tumatanggap lang ng utos mula sa pangunahing utak. Hindi talaga pwedeng pasukin mula sa labas. Bitawan mo, huwag siyang hawakan. Tito. Tulungan mo ako. Baike. Itong kaliwang mata ko ay gawa rin ng pinakamataas na kalidad na bahagi. Maaari bang gamitin ito bilang peking susi at ipasok sa motherboard para magbigay ng utos na mag-freeze? Kaya nga. Pero masyadong mataas ang boltahe ng tor na ito. Kung ididikit mo ang mata mo sa sensor at pilitin, maaaring mawalan ka ng paningin. Kahit isang mata lang ang mawalan, makakakita pa rin. Ihatid mo sa akin ang kawad. Bilisan mo. Patayin ang kuryente ng basag na turiting ito. Kailangan ko ng mga piyesa. Mas pipiliin kong wasakin ito kaysa iwanan sa iyo. Ang aking napaka-espesyal na mata. Sige, subukan mong sunugin ito. Kung hindi mo ako bibigyan ng piyesa, wala na akong dahilan para mabuhay. Kaya't wala sa inyo ang makakaligtas. Sumakay na. Ihihinang mabuti ang pinto. Ang lahat ng underground na tubo sa lungsod ay nakakonekta sa malaking pugon na ito. Kapag dumating ang taglamig, bawat ladrilyo sa loob ng lungsod ay magiging salamin. Kaya lahat ay magiging panggatong. Para sa pugon na ito, hindi na kayang pigilin ang sirang pugon ni Jayang. Matagal nang lumampas sa 2,000 ang temperatura ng panlabas na shell. May 1 minuto na lang. Kaya nitong sirain tayo pati na rin ang pangunahing lungsod. Magiging abo tayo lahat. Overheated ang makina, naputol ang control. Hindi pwedeng pilitin. Walang paraan para itigil ito. Lahat ng pangunahing control line nito ay nasunog at naputol. Baike. Kunin mo yung ilang balde ng asul na heavy-duty na antifreeze mula sa trunk. Ilagay ito sa pressure cooker. Ibuhos ang malamig na tubig sa 2,000 degrees. Sasabog ito. Kung hindi ito sumabog, tayo ang maluluto. Ilagay. Talagang baliw siya. Tito, ako na ang magmamaneho. Aji, pwede ka nang mag-isa ngayon. Nakita mo ba yung base ng tore na sumabog ng apoy mula sa vent? Bangga mo na ang sasakyan doon. Gamitin natin ang hydraulic na bakal na pangangat sa ibabaw ng sasakyan natin. Ipapasok natin ang tubo na ito sa tiyan ng tor. Hawakan mong maigi. Lumabas ang pangangat. Anong ginagawa ninyo? Isang sira-sirang sasakyan. Gusto pang bumangga sa tor ko. Lolo, unang aralin sa pag-aayos ng sasakyan. Overheating ng block ng motor. Huwag kailanman magbuhos ng malamig na tubig. Hindi. Ang aking tahanan. Hindi na makontrol ng tiya ang sasakyan. Inuubos tayo nito papunta sa apoy. Ito ay isang magnetic field lock, yung pundasyon ng sirang tor. Sa pilit na paghila sa malinis na planta ng kuryente ng Jayang, nais nitong ubos ang ilog, para sa malapit ng sumabog na horno. Bilang panglamig, ginagawa nitong pangarap ang malawak na panahon. Baike, yung iyong 16 na reaktor sa sasakyan na ito. Maaari bang baliktarin ang boltahe? I-connect ito sa generator ng sirang sasakyan. Hayaan itong sumipsip ng sapat. Gawin nating isang black hole na sumisipsip ng enerhiya. Jayang J. Ang baterya ng sasakyan na ito ay agad na mag-o-overload. Baka mapasabog tayo ng alon na ito. Baike, i-connect mo na. Hindi ko na kayang hawakan. Kung sumabog, kasalanan ko na iyan. 3 beses ko nang hinang ang ilalim ng sasakyan na ito. Hindi ito matutumba. I-connect mo na. Laban na.
Bigyan mo ako ng reverse. Sobrang busog. Jiang Jie. Puno na ang baterya. Ang sasakyan na ito ay parang kayang lumipad. Kaya hayaan itong lumipad. Parang isang malaking kawali na nakahihinang. Itong Peking Kisam. Matagal ko nang ayaw dito. Sira mo na ako. Anak. Sumikat na ang araw. Umupo ka ng maayos, pupunta tayo sa iba pang bagay.